Pinagpala. Munting Ginoo, pakinggan mo ang payo nitong matandang monghe. Ang pamamaraan ng espadang iyon ay masyadong marahas. Makakaapekto ito sa iyong isipan. Mas mabuting ibigay mo na lang. Hayaan mong ako na ang magtago para sa iyo. Tama, kung patuloy kang magmamatigas. Ngayon, tiyak na mapapahamak ka. Kung ako ikaw, bibigay ko agad ang aklat ng espada. Para magkaroon ng pagkakataong makaligtas. Pagkakataong makaligtas. Tiyak na mapapahamak. Gusto kong makita kung paano mo ako tiyak na tatapusin. Anak, ang lakas na nakakatandang ito ay hindi masukat. At may kaugnayan pa siya kay Jiang Ming. Bukod pa rito, ngayon ang mga dalubhasa ng malalaking sekta ay nagbabantay. Kahit gaano ka pa kalakas hindi mo sila kakayanin. Ibigay mo na lang. Ang gusto lang ni nanay ay maging ligtas ka, walang sakit at kapahamakan. Huwag kang mag-alala, itong mga basurang ito ay gusto pang kumuha ng bagay mula sa akin. Kung gayon kailangan nilang tanungin, ang espada sa aking kamay. Ninuno, dahil itong kawawang bata ay hindi nakikinig sa payo, turuan mo siya kung ano ang tunay na kahulugan ng paraan ng espada. CJ, turuan ako ng tunay na kahulugan ng paraan ng espada. Karapat-dapat ka ba? Alam mo ba na ang espada ng nakatatanda sa Wanjian Pavilion na si Jiang Ming ay ako ang nagturo? Kahit na si Jiang Ming pa mismo ang dumating, kailangan niyang lumuhod at yumuko sa akin. Alam mo ba kung ano ang sinabi mo ngayon lang? Tunay na hindi mo alam ang iyong kahihinatnan. Sa harap ng maraming tao, nangahas ka pang insultuhin ang punong nakatatanda ng Wanjian Pavilion na si Jiang Ming. Ninuno, itong kawawang bata ay may mababang katayuan at makitid ang pananaw. Dahil nagsalita siya ng mayabang at ininsulto si nakakatandang Jiang at gusto ng sumuko. Bakit hindi natin siya pagbigyan? Ang Wanjian Pavilion ay itinatag ng espadang immortal na nakaputi na si Li Chongang. Malalim ang pundasyon, parang langit at lupa ang agwat. Kung ang iyong pamilyang Jiang ay hindi pa